Magandang umaga mga idol. So back to barracks tayo. So nandito na po kami mga idol, no? So napakainit, galing kami sa masukal na lugar. At nagsimula na po pala tayo mga idol na mangulikta ng mga dumi, ng mga hayop. So since yung dito sa area namin guys, no, mga idol, ang marami po dito ay kalabaw, no? So nagsimula na po kami na manguliksyon po ng dumi ng kalabaw. Yan po, kung mapapansin nyo, ipapakita ko po sa inyo. Ito na po, yung nakoleksyon namin mga idol. Ito na po, oh. Yan. So ito na po yung dumi ng kalabaw mga idol. Yan. Okay. Nakita nyo mga idol, yan po. Ito yung dumi ng kalabaw. Na kung saan, ipunin pa po natin at mangunguliksyon. Kulang pa po ito mga idol, kulang pa po ito. So paramihin natin sa sobrang dami po ng ating mga pananim. Dagdag na po nito, oh. Mayroon na naman tayong bagong biling pangpunla. Kalamansi po mga idol, no? So medyo marami-rami na po tayo mga kalamansi. At iba pang mga prutas, buyo, at saka yung mga gulay natin mga idol, no? So magtutuklas tayo, sabayan nyo po ako idol sa paggawa yung tinatawag na vermiculture, no? So magbe-vermiculture tayo. Na kung saan yun na nga po, ang unang sangkap po ng mga vermiculture, yun pong mga dumi ng karabaw, no? Yung mga ano ng saging, yung ang tawag nito mga idol, yung katawan mismo ng saging, basta saging, no? So gagayatin natin yun mga idol. Ihahalo natin dito. At saka yung mga dayami, yung mga sapalay, yung mga dahon-dahon mga idol. So isasabay po nating ihalo dito sa dumi po ng kalabaw mga idol. So pag ito po ay dumami na, ayan. Kulang pa po ito mga idol, no? So gagawa pa po tayo ng mga plat kung saan doon po natin ito iimbak, no? So iimbak po natin ito mga idol ng mga 15 days to 20 days po, no? Para ready na pong kainin ng vermiworm. So bibili po tayo ng vermiworm. Pagpalagay po natin, bibili po tayo ng 2 kilo, no? Na vermiworm. So yun na po ang kakain po ng itong dumi na ito. At saka yung dumi po ng vermiworm, bibilang po tayo mula sa paglagay po natin ng vermiworm, bibilang po tayo ng mga 45 days, no? To 50 days, no? Yon. So makikita natin mga idol, lalabas po yung tinatawag na vermicast. Makikita po natin yon, yung vermicast. Nabibenta po yan online. Pero sa ngayon po mga idol, since nag-aaral pa po tayo, sabayan nyo po ako sa pagtuklas, no? So mula doon sa pagkoleksyon natin ng ating mga dumi ng hayop nito, hanggang doon sa pagpreparasyon po mga idol, yung paghalo-halo po ng dumi ng mga hayop, yung saging, tapos yung mga dahon-dahon. So i-update ko po sa inyo. Samahan niyo po ako, pag-aralan natin mga idol. Pag tayo po ay nagtagumpay, no? Tagumpay tayong lahat mga idol, no? Tagumpay tayong lahat. So i-apply natin ito mga idol doon sa ating mga pananim, no? So lagi ko po kayong i-update mga idol kung ano po ang magiging resulta sa ating ginawang vermiculture, no? So samahan niyo po ako, samahan niyo po ako. Hindi ko po ito kaya kung sagana sa aking sarili lamang. So sama-sama po tayo magtuklas. Paki-like and share po sa ating video. Paki-comments naman kung mayroon pa po kayong mga idea na po pwede pa po nating idagdag. So paki-comment naman po mga idol, no, para magiging perfecto po yung ating gagawing eksperimento. So i-apply po natin ito, natural na abono mga idol, at natural na abono. Hindi tayo gagamit ng abono mga idol na may mga chemical na, no? So pure organic fertilizer po ang i-apply natin dito sa ating mga pananim mga idol. So ang hiling ko lang po, paki-follow and share sa ating mga videos po. Paki-like and share sa ating mga video para kung sa ganon, marami pa po makapag-subscribe, ano? At marami pa po tayong pag-aaral, no? Pagtuklas kung paano po ang tamang paggawa, tamang pamamaraan ng tinatawag na vermiculture.
para makapag-harvest tayo ng vermicast at may apply na po natin sa ating mga pananim mga idol. So maraming salamat mga idol. Huwag po kayong magsawa na mag-follow sa ating mga videos. I-update ko po kayo sa bawat gagawin po natin ng mga paglikha ng organic fertilizer mga idol. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Mag-iingat po tayo lagi. Thank you.